Rendang dry curry. Good morning mga ka-cheers! Yan, dahil puro lakad tayo today, tara samahan niyo po ako na magluto naman tayo ng isang putahe. At syempre, hinihiling ng ating mga alaga na tayo ay magluto. Kaya tara, let's go! Madam Chair! I am Madam Chair. It's me, Madam Chair. Madam Chair? Madam Chair. Madam Chair. Life experience. Adventure in Hong Kong. At ito na nga po, magluluto tayo ng rendang dry curry at kailangan po natin ng pork mince at saka syempre coconut milk, pepper and onion. Ayan po ang rendang curry. Yan po yung ating nang gagawin dahil mas madali. So, ang una po nating gagawin ay bubuksan natin ang packet ng rendang curry. At yan, medyo nahirapan tayo kasi meron namang kutsilyo o kaya gunting. Hindi niya ginamit, di ba? Kaya nagtagal. So, yan, bubuksan pa lang po natin. At yan na nga po, meron po siyang laman na milk, coconut milk. Yan, ang kamay. At saka, syempre, yung curry po niya. Nakalagay na po siya dyan. Yan. Yan, ang ating, kung hindi pa kayo nakakapagluto, meron pong recipe dyan. So, yan ang coconut milk po na nakasama po natin. I mean, it's coconut powder. Kaya, maglalagay tayo dyan sa bowl na puti ng water. Malamig lang, ano pang po na tubig ang ilalagay natin. Ayan po yung coconut powder po niya. So, lalagyan lang po natin ng mga isang tasa na tubig. Yung galing po sa faucet. So, haluin lang po natin hanggang siya po ay ma-dissolve. Yan. Ikot-ikot lang. Parang buhay. Paikot-ikot lang. Diba? Minsan nasa ilalim, minsan nasa baba. Ganyan. Pero yan po, one direction ang ating gagawin na pag-ikot. Yan, hanggang ma-dissolve po yung powder at maging coconut milk. Yan po ang ating ginagawa. Kung mayroon naman kayong whisker, i-whisk nyo na po para madali. May time naman po tayo. Tapos, isidastig po natin para mamaya. At syempre, bubuksan na rin po natin ang ating curry, dry curry. Although hindi dry curry, curry mix. Yan. Para pag nagluto po tayo is madali lang kasi naka-ready na po siya, diba? Yan. Gustong-gusto po yan ng mga bata. Kaya pag yan ang ating niluluto ay ubos ang kanin. So yan, mag-apoy na po tayo at maglagay na tayo ng kawali. Ano man po ang gagamitin nyo. Dahil po yan ay sa 2 tao lang. Ayan, maglalagay na po tayo ng coconut oil na natulog na po dahil malamig na dito. Yan. Inilagay po natin yung konting nag-ano na po siya dahil ibinabad natin sa mainit na tubig yung bottom niya. Kaya mayroong konting oil na nag-ano siya. Tapos syempre sibuyas at bawang ang magkapatid na hindi dapat pinaghihiwalay. At bago po yun natin gagawin ay syempre ang una po natin ay ang pork, minced pork. Yan. Pwede kayong bumili na ng minced pork. Isang ano lang yan. Isang lagayan. Yung 280 grams. Yan. Atin lang pong ipapa-brown yan. Halo-halo lang. Parang buhay. Halo-halo. Yan. Hanggang, siyempre, sa medium fire para po hindi siya masunog. Para maganda po ang pagkakaluto. Diba? Maganda talaga pag yung hindi madalian at hindi rin ano. So, yan na nga ha. Brown na po ang kulay ng ating minced pork. So, ano bang susunod? Aalisin po natin siya. Isisit aside po natin muna sa isang malinis na lagayan. Yan. Ay, pwede naman po nating buhatin niya ang kawali.
para mas madali. Pero syempre, may kaartihan si Madam Chair. Gumamit siya ng 2 spoon para magtagal. O diba? Ganun yun. Kasi wala naman na daw siyang gagawin. O diba? Pinapatagal niya ang kanyang buhay sa pagluluto. Kaya shout out po sa lahat ng nanonood hanggang ngayon at paki-comment down below kung nasa ang party po kayo ng daigdig sa ngayon para po malaman din ni Madam Chair kung taga saan ang mga nanonood natin. Comment down below para po sa susunod nating vlog is ano po, yung ma-shout out ko po kayo. Yan, nalagay na po natin ang ating minced pork. So, anong isusunod natin? Dahil may oil na po yan, hindi na natin dadagdagan. So, ilalagay na natin ang sibuyas at bawang. Sabi ko nga, ang magkapatid na hindi dapat pinaghiwalay. Maliit na sibuyas lang. It's either, kahit anong pong sibuyas, pwede nyong gamitin. Pero ako, dahil maliit lang kailangan natin, yung brown na maliit, o kaya yung Tagalog sibuyas na sinasabi, or shallot. Yun. At atin lang pang isusuklan. Yan. Yung parang transparent na ang kulay ng transparent na ang kulay ng sibuyas, ng onion. So, yan. Siyempre, huwag tayong magmadali para maganda ang pagkakaluto. Diba? At parang ang liit ng kawali na ating ginamit. O diba? Yan yun. At inilagay na po natin yung ating sauce, yung rindang curry sauce. Yan. Siyempre, ubusin po natin ang laman doon sa sachet dahil sayang. Napakamahal pa naman po niya. Nasa ano yata, 56 each KD. Sale pa. Yun. So, ang isang pack po niyan ay 56 each KD times 7.4. Magkano siya? Pakikintang nga po at pakicomment down below. Kasi po ngayon ang 1 each KD is nasa 7.4 pesos. So 55 to 60 ang rindang sachet po. Yan, at inilagay na po natin ang gumamit din po tayo ng coconut, nag-add po tayo ng coconut milk na nasa lata. Half lang po noong malaki. Wala po kasi kami nung maliit. Yan. At syempre, ilalagay po natin yung coconut milk. Yan yung powder na kinanaw natin. Mas malapot po kasi yan. So, yan. Pakukuluin lang po natin. Siya. Yan. O, diba? Napakadali ng ating ginagawa. Kaya kung kayo ay madalian, mabilisan, o walang time na pagluto, may stock lang po kayo ng rindang dry curry at saka ng minced pork, napakadali po. Wala pang 15 minutes pwede po yan. Diba? So, yan na po ang ating pakukulin lang po natin at ano lang po natin yung pinaka-sauce niya para malapot po siya. Yan. Mga 10 minutes, 15 minutes po natin na pakukuluan yan kung nagmamadali tayo, lagay natin sa medium high heat po. Pero pag nasa medium low heat lang po para mas maganda. Yun po. O diba, napakadali. Ganyan lang po. Tapos i-simmer lang po natin siya ng po, kung gaanong consistency ang gusto natin. At syempre, yan. At mag-a-add na rin po kayo dyan ng salt and pepper. Depende po sa inyo kung mag-a-add pa po kayo. Dahil yun pong curry powder po ay medyo may na po siya. May lasa na siya. Parang sure. So, bahala na po kayong ng kung anong lasa po ang inyo. So, yan na po. At syempre, ilalagay natin yung meat dun sa magpapalit tayo ng casserole. Kasi medyo maliit po yung ating lagayan. Pag nilagay natin yung meat ay wala na, magtalsik na yung gata. So yan na. Kaya nagmamarami pa ng hugasin si Madam Chair, diba? Pwede namang idiretso dyan sa casserole. Anyway, kaya nga casserole, hindi naman siya pang stay fry na kawali. So yan, nilipat na po natin. Tapos pakukuluin lang po natin siya ng
medium heat hanggang kumulo. Siyempre, halo-haloin po natin. Kapag kumulo na po siya ulit, dahil siyempre yung ating pinalitan na hindi pa mainit na casserole, yan, haluin lang natin ng mga 5 minutes na hanggang mag-boil. Kapag mainit na po, lalagyan na po natin ng konting asin, konting sugar, para po mag-balance ang kanyang lasa. Pero kung naglalagay po kayo ng chicken powder, wag na po kayo mag-sugar. Di po ba? Ganun lang yan. Pero ako po ay wala na ako chicken powder. Kaya na lang. O sa paminta at saka asin. Ay wala na pala. Kasi naglagay tayo ng Himalayan salt. Yung kulay pink. Yun. Iwan ko kung ano ang difference nun. Pareho lang din namang maalat. Diba? Kulay lang ang nabago. So yan, naglagay na tayo ng mga pampasarap para talagang lusog-busog at said, simot ang ating niluluto. So yan. Kasi pag yung niluluto natin, talagang nagsi-second rice yung aking mga alaga. At syempre, tiniternuhan lang natin yan ng cucumber o kaya ay cauliflower na ilaw. Yan. Hindi na natin niluluto. At syempre, kailangan nating tikman. Gagamit po tayo ng serving spoon kapag tayo po ay mag-taste. Huwag po natin gagamitin ang ating panghalo para po tumagana at hindi masira agad ang ating niluluto. Para din po malinis yan. Serving spoon lagi ang ating. Ayan. Tapos tatakpan po natin. Tapos ilalagay po natin sa low heat ang apoy para po yung hindi masunog ng ilalim. Yan, at luto na nga po at yan, naglagay na tayo dahil gutom na yung alaga natin. Naglagay na tayo ng 1 tasang kanin. Yan, tapos nilagyan natin sa ibabaw niya ang ating nilutong rindang curry. Yan, o diba? Tapos yan, may konti tayong in-slice na cucumber. So, anong sa inyo po mga kachiripik? Ayan na ang ating plating. O diba? Yummy yummy ang your tummy. Masarap po siya. Subukin nyo po. Subukin. I-try nyo po. Yan. Magugustahan po yan lahat ng inyong pamilya. Lalo na sa atin napakarami ng niyog. So hanggang dyan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Naibigan niyo po ba mga kachiripik, mga kamada, mga ating ginawa ngayon? Napakadali lang po, di ba? Kaya pang inaantay nyo, gawin nyo na po. At kapag inyong nagustuhan at naibigan ng video natin ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, and subscribe na rin po at i-share natin sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay para matuto din sila. That's all for now mga kachiripik at hanggang sa muli. Bye-bye for now. God bless us all.